Mga ka-sports, update muna tayo sa mundo ng Gilas Pilipinas. Ito na nga ba ang last dance ni Justin Brownlee sa Gilas jersey? At bakit tila ba nag-iinit na naman ang kampo ng Australian Men's National Basketball Team bago pa man ang laban? Plus NBA import of Converge na si Kyler Kelly, full support daw sa Gilas? May posibilidad ba siyang maging future naturalized player? Tara, himayin natin yang lahat. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sport, off night ni JB. Sinyalis nga ba na ng pagpapaalam? Sa muntik na panalo natin kontra New Zealand Men's National Basketball Team, isang bagay ang kapansin-pansin. Na-limit ang production ni Brownlee. 4 points lamang siya at 20% ang kanyang shooting. At alam naman natin na hindi normal yan para sa tinuguriang pambansang air import. Buong gabi siyang tinutukan ng depensa ng New Zealand, traps, double team, physicality, lahat ibinuhos para pigilan siya. Ibig sabihin, malaki pa rin ang respeto sa kanya ng international team. Pero mga ka-sports 38 years old na po si JB. At sa basketball, lalo na sa FIBA level, malaking factor ang kanyang edad. May balita pa na malapit nang matapos ang naturalization process ni Benny Boatwright, posibleng siya ang bagong naturalized prospect. Kapag natuloy ito, malamang susubukan agad siya ng SBP sa susunod na window. Kaya posible ang laban kontra Australia ng huling FIBA game ni Brownlee. Kung sakali man sigurading babawi yan, hindi papayag si JB na ganito ang magiging huling alaala niya. Kaya habang suot pa niya ang Gilas jersey, i-appreciate natin iyan. So ngayon, Australia naghamon, 2018 flashback. Ngayon, dumako tayo sa mas umiinit na usapan. May mga payag mula sa kampo ng Australia na tila minamaliit ang Gilas. Isang dating boomer player na si Jason Cadee na nagsabi umano na it's going to be physical because they don't have the same talent as our Team B. Ibig sabihin, pinaparatangan agad ang Gilas na namimisikal para lang makasabay. Naalala nyo pa ba ang nangyaring gulo noong 2018 FIBA qualifiers? Ito ang controversial na laban pagitan ng Gilas at Australia sa Philippine Arena. Isa sa pinaka-viral na insidente sa FIBA history. Pero malinaw ngayon iba na ang Gilas ngayon. Mas composed, mas discipline, mas professional. At higit sa lahat, may crown advantage tayo. Ang tunay na kalaban ng Australia sa darating na laro, hindi lang 12 players sa court, kundi ang buong sambayan ng Pilipino. So ngayon mga sports 6-man Gilas fans, alam natin kapag nasa Pilipinas ang laro, iba ang energy. Laban Pilipinas puso, ang sigaw ng crowd na nagbibigay ng dagdag lakas sa team. At yan ang kinatatakutan ng kalaban. Hindi lang talento, kundi ang puso. So ngayon mga sports, ibang segment, Kyler Kelly, future naturalized daw. Ngayon magandang balita, ang player na ito ay isang import ng Converge. Nanonood mismo ng live ng Gilas versus New Zealand. Kasama pa si Justin Arana. Spotted siya matapos ang Big 3 ni Dwight Ramos. Isang 7-footer, NBA caliber experience, athletic, defensive presence. Marami sa inyong nagsasabi isama na siya sa naturalized pool. Sa totoo lang, malaking tulong ang isang rim protecting big na consistent ang availability. Ang tanong, ito na ba ang first step? Yung pagnood niya sa Gilas game? Malay natin, ang pusong pinakita ng Gilas laban sa New Zealand ang mag-iinganyo sa kanya balang araw. Kaya ngayon mga sports, tanong ko po sa inyo, kung sakaling magpaalam na si Justin Brownlee sa Gilas, sino ang gusto nyong maging next naturalized player? Si Kyler Kelly ba? O may iba kayong nasa isip? Mag-comment sa ibaba at babasahin ko yan. At kung mahal mo ang Gilas, i-like at i-share ang video na ito. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!